Lightning Pencil. Rusi Rapid 150cc. Ang Rusi Rapid 150cc, ito nga guys ang isa sa sinasabi nila na pangmasang Aerox. Ika nga ng iba kasi kung titingnan sa kanyang physical appearance, well, di mapagkakaila na Aerox talaga ang looks niya. May bulky body fairings, may aggressive design, and same din na comfortable body posture na pwede din sa aggressive. Isa nga ito sa pangmasang scooter ni Rusi. At dito nga sa atin sa Pinas, madami na nga po ang nakapag-avail nito sa isang scooter na 150cc na pangmasa. Talagang okay na ito. Kung balak mo ipang daily commuter, pang service, pwede na nga po ang scooter na ito. Ang Rusi Rapid 150cc guys is kargada po ng 149.6 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Ito nga guys is naka carburetor type pa po sa kanyang fuel system and naka air-cooled engine. Sa aking personal na experience nga guys, sa scooter na ito, sakto lang po ang kanyang gas consumption. Pero ang sinasabi nga po ng karamihan is medyo malakas ito sa gas consumption na meron nga pong 2.7 liters per 100 kilometer. At pagdating naman sa kanyang compression ratio, may sukat nga po ito na 9.5:1 at meron namang sukat na 57.4mm by 57.8mm sa kanyang bore and stroke. Ngayon, kamusta naman sa kanyang power output? Ito nga guys is merong maximum power na 7.8 kilowatts at 7,500 RPM and meron naman siyang maximum torque na 10.5 Newton meter of torque at 5,500 RPM. Well, para sa power output na ito guys, sakto lang, pero kung i-base mo nga sa kanyang same displacement and competitors, makikita na malayo talaga ang kanyang power output. Pagdating nga guys sa kanyang fuel tank capacity, meron itong 5 liters at may bigat na 108 kg and meron siyang wheelbase na 1,395mm. Pagdating naman sa kanyang sukat ng mga gulong, sa unahan may sukat nga po ito na 110 by 70 by 13 at sa likuran naman is merong sukat na 140 by 70 by 13. Pagdating naman sa kanyang suspension, telescopic fork nga po sa unahan and dual shock absorber naman sa likuran and naka-disc brake na nga po ito sa kanyang braking system sa unahan and drum brake naman sa likuran. Meron na din po siyang built-in na USB charging port at sa kanyang transmission type is naka-constant variable transmission. Hindi po siya naka-ECU, naka-CDI po siya sa kanyang ignition system. Ngayon, kamusta naman sa kanyang presyo? Well guys, sulit na sulit at pangmasa talaga ito kasi nagkakahalaga lamang po siya ng 65,000 pesos. Well, pangmasa talaga. Ngayon, magkano naman ang kanyang down payment if balak nyong kunin siya sa installment? Ito nga guys is nagkakahalaga ng 5,000 pesos sa kanyang down payment at kung balak mo na kunin lang siya sa 1 year, ang monthly mo nga sa kanya is papatak ng 6,350 pesos. Meron po siyang rebate if updated po ang inyong bayad na 300 pesos, kaya mangyayari is 6,050 pesos na lang ang inyong monthly sa 1 year contract. Ngayon, kung sa 2 years nyo naman siya balak na kunin, ang monthly nyo po is papalo ng 3,600 pesos. Ganon din kapag updated ang bayad. Meron din siyang 300 pesos na bawas at papatak na lang po ng 3,300 pesos kapag sa 2 years mo naman siya balak kunin. Kamusta naman kapag sa 3 years? Kapag 3 years guys, ang monthly mo nga is 2,685 pesos and kapag updated ang bayad, may rebate siya na 300 pesos, kaya mangyayari is papalo na lamang po ng 2,385 pesos ang monthly mo once na updated po ang bayad nyo. Sulit na talaga ang scooter na ito, 150cc na merong pasok na pasok sa budget at pangmasa talaga. Alam naman natin guys na hindi biro ang presyo ng pinapangarap nating Aerox 150 ni Yamaha. Well, para sa iba nating kababayan na pumili sa Rusi Rapid 150cc, gets nila kung hanggang saan lang ang limitasyon ng motor na ito at kung bakit ganito lang ang kanyang specs and features. Kasi guys, para sa mura niya na presyo, sulit na ito na meron ka na ring motorcycle na maihahatid ka sa destinasyon na gusto mong puntahan. Siyempre, mahalaga ang maintenance sa motor. Kaya kapag maalaga ka sa motor, siguradong tatagal sa iyo at ma-enjoy mo si Rusi Rapid 150cc.
Kita naman sa kanyang physical appearance, guys. Talagang ang ganda ng tindigan, napaka-bulky, good-looking, aggressive design. Syempre sa mga ganitong aurahan ng motor, ang agad mong masasabi is nako, mahal yan, sigurado, nasa 100k plus yan. Pero syempre ibahin natin si Rusi dahil alam natin na si Rusi ay pangmasa at tinatangkilik talaga ito ng mga rider dito sa atin, lalo na doon sa mga budget meal lang ang pambili ng kanilang mga motorsiklo. Pag-usapan natin ang kanyang engine specs. Ito nga guys is merong 150cc engine displacement. Meron po siyang single cylinder, 4-stroke, forced air-cooled, horizontal overhead convex wheel CVT drive. Meron siyang compression ratio na 9.2/1. Syempre guys, same sa Rusi RFI 175cc FI, naka single overhead cam with 2 valves din po siya. Pag-usapan naman natin ang kanyang mga dimension guys, no. Sa kanyang dimension, meron siyang haba na 1,847mm at may lapad naman siya na 730mm at taas na 1,055mm with a maximum ground clearance na 125mm at meron siyang curb weight na 109 kg. At asahan talaga natin na magaan talaga ang scooter na to at meron siyang maximum load na 259 kg. Kaya yakang-yaka at pwede ito para sa mga gusto mag-delivery rider. Alam kong swak at pasok na pasok ito. Dahil din meron na po siyang built-in USB charger. Alam naman natin na kapag tayo ay isang delivery rider is kailangan natin to. Kaya meron na po siyang built-in USB charger. Sukat ng kanyang gulong sa unahan ay meron pong 110/70/12. Sa kanya namang likuran is meron naman pong sukat na 120/70/12. Rim type and both rear and front na aluminum with a braking system na hydraulic disc brake sa unahan and drum brake naman sa kanyang likuran na preno. Sa kanyang cylinder, bore and stroke is meron pong 57.3mm by 57.9mm at pagdating sa kanyang compartment seat is maaasahang malaki ito, kasya nga ang isang full face na helmet and meron siyang fuel tank capacity na 5 liters. Meron siyang maximum speed na 90 kph. Pag-usapan naman natin ang kanyang maximum power and torque. Meron siyang maximum power na 8 kilowatts at 7,500 rpm with a maximum torque na 11.8 Newton meter of torque at 6,000 rpm and fuel consumption na 2.5 liters per 100 km. Masasabi ko talagang tipid na talaga ang motorsiklo nito dahil nga rin sa naka-FI na rin ang Pulse 150cc. And syempre guys, naka-LED na din ang mga ilaw niya. Tumako naman tayo guys sa kanyang presyo. Pero bago yan, sabihin ko muna sa inyo guys kung magkano ang down payment ng Pulse 100 EFI. Ito nga po ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Ito nga po ang initial down payment ng Pulse 150 EFI. At siya nga po ay nagkakahalaga ng 82,000 pesos. Pero pwede po natin siyang ma-avail sa 1 year, 2 years, and 3 years. If kukunin nyo siya sa 1 year, ito nga po ay magkakahalaga ng 8,140 pesos ang kanyang monthly. Syempre, if updated po kayo sa pagbayad, meron siyang rebate na 300 pesos. Kaya mangyayari is 7,840 pesos na ang kanyang monthly. Kapag kukunin nyo naman siya sa 2 years, nagkakahalaga naman po siya ng 4,640 pesos ang kanyang monthly. Ganun pa din po, if updated kayo sa pagbayad, meron siyang rebate na 300 pesos kaya magiging 4,340 pesos na lang ang kanyang buwanan sa loob ng 2 years. Kapag 3 years naman, ito naman ay nagkakahalaga ng 3,475 pesos ang kanyang monthly and may rebate na 300 pesos kapag updated ang kanyang bayad. Kaya nagkakahalaga na po ito ng 3,175 pesos ang kanyang monthly sa loob po ng 3 taon. Kaya sa mga gusto mag-avail guys ng Pulse 150 EFI, magtungo na po kayo sa mga malalapit na Rusi outlet dyan sa inyong lugar at magtanong sa kanilang about sa karagdagang proseso kung paano makakapag-avail ng Pulse 150 EFI.
Rusiplex 125i. Yes po, ito nga guys ang bagong scooter ni Rusi na talaga namang sulit na sulit po dahil sa siya po is naka fuel injected na nga po. At dahil sa available na nga po ang scooter na yan dito sa Pilipinas, pag-usapan natin guys kung ano nga ba ang dapat nating abangan sa scooter na ito. Talaga nga pasok ba talaga sa budget ang motorcycle na ito? Ang Rusiplex 125cc nga guys is meron pong 125 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves. And syempre guys, pagdating nga po sa kanyang fuel system, siya nga po guys is naka fuel injected na makakaasa ka talagang matipid po ang kanyang gas consumption. At sabi nga po ng ilan, ito nga daw guys is kaya nga pong kumonsumo ng 50 km per liter. Isipin mo kung gaano katipid ang gas consumption na yan. Kaso nga lang guys, ito nga guys pagdating sa kanyang cooling system, siya po is naka air cooled pa rin. Pagdating nga po sa kanyang compression ratio, meron nga po itong sukat na 9.2:1. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang power output. Dahil nga guys sa ang scooter na ito is naka 2 valves lamang po, asahan natin guys na sakto lang din po ang kanyang power output para sa isang 125cc na scooter. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 8 HP at 7,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 7.2 Nm of torque at 7,000 RPM. Pwede na rin guys, accurate na rin po para sa isang 125cc na scooter. Pagdating nga guys sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong 4.5 liters na fuel tank capacity. Ngayon guys, pag-usapan naman natin po ang kanyang braking system. Pagdating nga po sa unahan, siya po is naka disc brake, pero sa likuran guys is naka drum brake pa rin po ito, pero wala po siyang ABS o combi brake. Pero okay na rin guys kasi 125cc na rin to, okay na din po ang kanyang stopping power. Pagdating po sa kanyang seat height, sukat na sukat po ito para sa mga height ng mga Pinoy, lalo na nga po sa mga babae, pwede dahil may sukat nga po ang kanyang seat height na 770mm. Syempre guys, ito nga rin ang isa sa maganda sa kanya kasi naka LED na nga po ang kanyang mga ilaw. Samahan mo pa sa merong maangas at maporma na DRL light na talagang unique na unique ang pagkakadesenyo. Pagdating nga po guys sa kanyang starting system, ito nga guys is meron pong push start and kick start. Alam naman natin guys na sa isang scooter mahalaga po ang kick start, lalo na nga po sa emergency, kaya pwede din talaga guys ang scooter na ito. Recommended talaga para po sa mga mag-start pa lang mag motor, and pwede pong pang daily use. At kung isa ka naman na nagbabalak maging isang delivery rider, pwede din guys kasi meron din po ang scooter na ito, built-in na din po siya ng USB charging port na isa nga po sa mahalaga, lalo na nga po kung ang isang motor is gagamitin mo pang negosyo. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga guys, ginagamitan po siya ng ordinary telescopic fork, at sa likuran naman guys is ginagamitan po siya ng single shock absorber naman. Unique at pwede din guys para sa isang 125cc ang mga suspension na ganito. At dahil sa available na nga po ang scooter na yan dito sa Pilipinas, pag-usapan naman natin guys ang kanyang presyo. Magkano naman kaya ang kanyang presyo? Pasok ba talaga sa budget para sa isang starting scooter guys? Ang presyo nga po ng Rusiplex 125i is nagkakahalaga po ng 60,000 pesos. Sa presyo na yan guys, pasok pa rin po, talagang mura pa rin siya kung titingnan. Isipin mo 60,000 pesos, meron ka ng scooter na naka fuel injected na. Alam naman natin guys na yung ibang mga scooter na naka 125cc engine displacement, ang mga presyo nito na mga naka fuel injected is medyo pricey talaga. Pero kung i-compare natin sa Rusiplex 125i is pasok na pasok pa rin guys sa budget. Mura pa rin kung titignan. Kung titignan naman natin ang scooter, meron siyang aggressive looking, magandang physical appearance, magandang tindigan na pwede din guys sa mga beginner at sa mga lady rider natin. Kaya pasok na pasok pa rin guys para sa isang 125cc ang presyo na yan. Available na nga po ang scooter na yan dito sa Pilipinas guys. Kung gusto nyo nga pong magkaroon o kumuha ng motorcycle na ito, magtungo lamang po kayo sa mga Rusi outlet dyan sa inyong lugar at alamin nga po ang karagdagang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Okay na
okay talaga guys ang scooter na ito. And syempre, i-recommend ko din talaga to guys para sa mga nagsisimula pa lamang pong magmotor at ang hanap nila is yung mga scooter na abot kaya lamang po ang presyo. Ang Rusiflex 125 at bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo din i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. So dito na lamang po tatapusin guys. So Ichiboy, thank you!